quoi, c'est Filipino, salut. C'est comment, comment? Mais c'est pas pour. Paano mo nalaman na may YouTube ako? Sis, thank you so much! Thank you. Thank you. Good morning, everyone! Haba ng good morning. It's July. No, it's not July. It's already August na. It's August 5. Ang bilis ng panahon. Ang bilis ng panahon. August 5 na, guys. Biruin nyo yun. Next month, September na. Bare months na. Ilang buwan na lang. Pasko na. Tapos, 2021 na. By the way, guys, sobrang nalungkot ako sa nangyari sa Lebanon. Siguro naman alam nyo na yon yung nangyari sa Lebanon. Yung talagang may explosion na naganap. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa mundo. I'm really sad of what's happening in our earth. Kaya guys, when you pray, kindly please include yung mundo na, alam nyo yun, na maging maayos na, bumalik na sa normal, and of course, yung mga tao, magkaroon ng peace of mind, and yung wala na yung mga galit-galit, di ba yung mga ganun? And maging disiplinado yung mga tao. Kasi grabe na yung nangyayari sa mundo. Imagine guys, may COVID na, tapos nangyari pa yung explosion na yun, di ba? Kung nakita niyo yung mga gusali dun, talagang basag lahat ng salamin, ang daming nasaktan, may mga namatay. Grabe talaga, ang hirap ng ganun, ang hirap ng ganung pangyayari. I couldn't imagine, di ba? Etong umaga, nagdasal talaga ako ng bonggang-bongga, ang dami kong dinasal. Yung normal kong dasal is sumaba na kasi alam mo yun, I have to pray for everyone, for the earth. Nakakalungkot lang yung mga nangyayari dito sa mundo, di ba? Grabe. I don't wanna start this vlog with the bad news kasi nga, it's 20,000! 20,000 na tayong lahat! I just reached 20,000. I just reached 20,000 subscribers and counting. I'm so happy. Hindi ko akalain na ma-reach ko yung 20,000 in just a span of... Uy, 1 month na pala ako sa YouTube. I think 1 month na ako sa YouTube. Yeah, 1 year. 1 year na ako sa YouTube. Alam kong maliit lang to para sa ibang tao. 20k lang yan. But for me, it's big. Ang dami nyo. And thank you so much sa lahat ng nagko-comment. May gagawin talaga ako. Magsasaing ako. Magsasaing ako habang ichichika ko kayo para hindi waste of time, di ba? Ito ang lababong magulo. Yes, LDR na naman kami ni Guna for 4 days. Supposedly, 4 days yung LDR namin. Kaya lang kahapon umuwi siya. Pinuntahan sila ng boss niya. And then, tapos ang balik niya dito is Friday. Friday ng mga hapon. Hello! Hi! Kumakain siya ng nori. Marami siya nakakain nito ha. Favorite niya to. Only one ha. One is enough ha. Hindi na siya hindi na siya crunchy. Kaya, sarap ah. Okay. Hi. Bless mommy? Bless mommy? Tamad! Tamad! Sino ang tamad? Are you lazy? Yaren lazy? Huh? Is Yaren lazy? Yuck! Yuck! Thank you. That's enough na anak, ha? Guys, kain na tayo ng breakfast. Ito lang kakainin ko. Egg and bacon. And also milk. Kay Yaren, egg lang din yung kakainin ni Yaren. Kain. Tignan niyo si Yaren, kinukuha niya yung upuan niya. Alam niyang kakain na siya. Kasi yung upuan niya nandun sa kwarto eh. Nilagay ko dun dahil pag kumakain siya ng snack niya,
inaano kung pinapanood ko siya doon. Wow! Ang galing talaga ni Yaren. Guys, inaayos ko ngayon yung bahay namin. Good luck kung paano kakalabasan neto. Eto, minog po to dito. Diba dito yan dati? Minog ko siya dito kasi si Yaren, natatakot ako baka maiwanan kong bukas yung bintana. Hindi rin natin alam, diba? Baka makalimutan ko or what. Eh, umaakit na si Yaren dyan. Baka lumabas doon sa bintana. Kaya minog ko na lang to dito. And let's see kung ano yung kakalabasan niya. Tapos dito, ipapatong ko na lang dito yung etong mga maleta namin lagyanan ng damit. Wala pa kasi kaming cabinet eh. Tignan nyo si Yaren, oh. Kinuha niya yung mga medyas dito. Tapos pilit niya nilalagay dun sa taas. Hindi niya nga lang abot. Alam niya kung saan ko nilalagay yung mga socks. Okay, mommy will help you. Give it to mommy. Okay, thank you. Dito ko kasi nilalagay yung socks, guys. Di ba? Sa ano talaga yan? Ilaw talaga nakalagay dyan. Pero total, hindi naman namin to ginagamit. Kaya ginawa ko, lalagyanan ko na lang siya lalagyanan ng mga socks. Tapos, yung nandun ako kanina, may inaayos ako. Nagulat ako, kumukuha siya ng mga socks dito. And then, nag-aano siya doon, nire-reach out niya yun. Guys, hindi pa ako tapos mag-init. Tapos ko na tong kwarto, although meron pa akong tutupin ng onti lang naman. And then, na-vacuum ko na rin to ditong sa part na to. Hindi ko pa na-vacuum sa kusina. Kasi, nagsayo-sayo pa ako, oy. Pinaractice ko yung how you like that. Ilang minuto din yun, ha? 19 minutes din yun. So, 19 minutes ako nagsayaw-sayaw. Nag-practice, baga. So, ayun naman, natapos ko naman, nakabisado ko naman. Kaya lang, I'm not so sure kung gagawa ako ng video nun kasi ayaw pumayag ni Gunner. Kaya ngayon, papakainin natin si Yaren. Let's feed Yaren. Guys, tapos na akong mag-vacuum at saka tapos na rin ako maglinis. Vacuum at saka linis. Parang pares lang yan. So, pero hindi ko pa inayos yung sa sala kasi may gagawin pa ako doon. Pero ngayon, nag-iisip ako. Nagtitingin-tingin ako sa YouTube kung anong lulutuin kong ulam. Wala akong maisip. Tapos naalala ko, masisira na pala yung mushroom namin. Kaya ay nalang lulutuin ko. Yung mushroom soup ala KFC. Nasubukan nyo na bang lutuin yun, guys? Ang sarap niya, ha? Diba? Kung may nagawa na ako nun, kung interesado lang kayong panoorin, nandiyan ka na put the link here. Bala ko sana lumabas ngayon, guys. Gusto ko talagang lumabas ngayon. Ayun yung plano ko kahapon. Sabi ko, bukas, maglilinis ako ng bahay. And then, mamamasyal-masyal kami ni Yaren. Papalalayin ko siya sa park. Kaya lang iniisip ko, baka mahirapan ako. Biglang umulan or what. Kasi umuulan ngayon dito eh. Maulan siya. Kaya, I'm not so sure. Ay, titignan ko yung weather namin kung okay ba or hindi. Guys, ito yung ingredients ko sa mushroom soup. Mushroom, butter, 2 pieces of Knorr cubes, flour, and all-purpose cream. Diba? Madali lang siya. And kalasang-kalasang niya talaga yung KFC, guys. Promise. Hindi ako nagjo-joke. So, lagay lang tayo ng butter, margarine. Ayan. Lagay lang tayo. Tansya-tansya lang ako, guys, ha? Mushroom. Haluin. And then, takpan. Antayin lang natin siyang maluto. Hindi ko pa pala nasisipilyahan si Yaren. Sipilyahan muna natin. Yaren, come here! Brush your teeth na, anak. Come on. Come on.
one good thing about Yaren is, pag sinabi mong mag-toothbrush na anak, ayan na, mag-ano na siya, oh. Namumuna-muna na talaga siya. Hindi siya tamad mag-toothbrush. Hopefully, patuloy-tuloy na ganyan, na hindi siya tamad mag-toothbrush. Wow! Yaren, brush. Mommy, we're gonna brush your teeth, huh? Open your mouth. Very good. Very good. Smile. Smile. Again. Very good. Lipstick. Be careful, ha? Malapit na maluto yung mushroom soup. Ayan. Okay na siya. Malapit na yan. Pakuluin lang natin ng pakuluin. And then, we're good to go. Masarap to i-partner chicken. Gusto ko sana magluto ng, calamares. Luto kaya tayo ng calamares, guys. Parang masarap magpapak-papak ng calamares. Yes, gawa tayo ng calamares. Masarap magpapak-papak yun. Kaya lang kasi frozen yun eh. Ilabas muna natin. Tignan nyo naman ang rep namin. Ang gulo. Ito dyan ka. Ito wala itong kalaman-laman eh. Ito kasi mga ice cream kasi ito. Yan ka muna. Ito pa oh. Dito na lang ito ilagay. Asan ang calamares ko? Ayun, there you go. Calamares. Mamma mia. Ay, ano na pala to? Ano to, gawa na? I mean, nakaano na? Paano to lutuin? Wait a minute. Parang ano na siya, nakagawa na siya, nakaganto na siya. I'm not so sure, ha? Let's see. Ay, oo nga. Akala ko ako pa yung mag-prepare. Oh, nakaano na siya. Eh, paano to? Ang sabi dito is, i-ano daw. Pag dito, 3 to 4 minutes. Okay. Akala ko ako pa yung magtitimpla. Yung pala timplado na pala siya. Ay, see? Sige, subukan natin to. 3 to 4 minutes pa lang naman siya. Mabuti na rin to, guys, kasi hindi na ako yung mag-iisip-isip pa ng, hindi na ako yung magmimix pa ng, alam niyo, harina, paprika. Ayun kasi yung ginagamit ko na mga pang-mix. Yung mga paprika. Ayusin muna natin to. Nagugutom na ako, ha. Mabuti na rin to kasi 3 to 4 minutes lang siya, diba? Then lutong na. Kaya okay na din. Huwag na tayong magreklamo pa. Wait, haluin muna natin.
natin itong potato. Itong mushroom soup natin. Uy, ang bango na. Ang bango na niya, Beshi. Nice. Okay na talaga itong ano ko, guys. Itong mushroom soup ko. Okay na yan. Unting kemon na lang tayo. And then, lagyan na natin yung calamaris natin na gawa na talaga siya. Iinitin mo na lang. So, let's cook 3, 6, 8. 8 pieces. Okay na ba 8 pieces? 10 pieces. 11 pieces. No, 10 pieces lang. Tignan natin kung okay ba yan o hindi. Guys, luto na yung mushroom soup ko. Tignan nyo. Wow! Okay na yan. And also yung ano natin, calamaris natin. Wow! Golden brown na siya, besh. Golden brown na. Lipat na natin at ako'y gutom na. Wala ko yung pang gano'n. Ano bang tawag dun? Nakalimutan ko eh. Oh, wow! Diba ang bilis niya lang? Wow! Nakikita niyo ba yung golden brown? And malang, kasi instant naman kasi ito eh. First time ko lang ito makakain ng ganito guys, yung instant. Normally, pag nagluluto ako ng calamaris, ako yung nagtitimpla. Ito, instant talaga siya. Kaya tikman natin kung pasok ba siya sa panlasa ko. Kain na tayo guys. Ito yung mushroom soup ko na, alam niyo na, sinabawan ko lang. I mean, ito yung kanin ko. Ito na yung kanin ko na sinabawan ko ng mushroom soup. And then, yung calamaris natin. Tikman natin yan kung masarap pa. And ito yung drinks natin. Hati na kami dito ni Yaren, kaya, yan. Kain na tayo, guys. Lord, thank you for this food, Panginoon. You just have to wait, ha? Sarap. No. Ang sarap. Wala kagad naman yung bunganga ko. What about you? Open your mouth. Is it good? Do you like it? Huh? Man natin yung calamaris nila. Perfect. Ang sarap. Ang sarap. What? Ang sarap. I just have to wait, huh? Mommy will give it to you later. Alam yung pakiramdam ng ready ka na, paalis ka na, and then pagkatingin mo sa anak mo, tulog. Nag-edit ako kanina ng video. Sabi ko mag-edit nga muna ako ng video habang si Yaren naglalaro. Para mamaya wala na akong poproblemahin. Ay bukas pala kasi bukas schedule ko na pag-upload. Edit ako. Sabi ko kaya lang, ang plano ko talaga aalis ako. Tsaka naawa naman ako kay Yaren. Sabi ko lagi nandito. Inuugat-ugat na yung puwet namin dito dahil hindi nga kami lumalabas kasi nga wala si Gunner. Sabi ko ay igala ko na lang si Yaren. Daling ko sa park, tapos pupunta na rin kami sa H&M kasi may bibilihin ako doon. Jesus! Nagbihis lang ako, naglagay lang ako ng kilay. Pagkatingin ko, tulog na. Kaya sabi ko, hindi mo na ako magpapalit ngayon kasi mamaya baka magising si Yaren 30 minutes or 1 hour, maaga pa naman, alas 4 pa lang ata. So, para pagkagising niya, tsaka kami alis. Hopefully lang di magsarado yung H&M ng maaga.
Kasi ayun talaga yung pinupuntirya kong papuntahan. Share ko kayo sa inyo na ang plano talaga namin is, sabi sa akin ni Gunnar, baby, kung meron ka lang residence permit sa France, every time na wala ako dito sa bahay, for example, malayo yung site nila, 4 days siya ditong wala, or 2 days, or 5 days, basta wala siya dito ng more than 2 days, uuwi daw ako ng Turkey, pati si Yaren. Kasi ayaw niya kaming maiwan dito, kaming dalawa lang ni Yaren. Siyempre, wala naman akong kakalala dito, wala rin akong, hindi ko pagamay dito. So, sabi niya, ayun talaga yung plano namin, every time na may aalis siya. Ang kaso, wala pa akong residence permit. Hopefully, inshallah, nakapag-schedule na kami. Sana maging okay yun, hopefully, para makakuha na ako ng residence permit and wala na kami maging problema. Maglilinis muna ako ng lababo kasi madumi na naman siya. Parang siguro every 2 days akong naglilinis ng lababo. Kasi mayroon siyang mga alikabok-alikabok na iirita ako pag nakikita ko. Kanina nag-message ako, nagpaalam mo kayo, sabi ko, baby, sabi ko, lalabas kami ni Yaren, pupunta kami ng park, magpasyal-pasyal lang kami, sabi ko ganun. After 20 minutes, nag-reply. Sabi niya, sinong kasama mo? Baby, please. My please. Sabi niya, baby, please. Huwag kang makikipag-usap kahit kanino. Grabe naman si kinaway ko. Lagi yan siyang ganyan. Pag nagaganyan siya, hindi ako naiinis. Di ba, kung yung iba pa dyan magre-reklamo, itong asawa ko, talaga, masyadong ganito, ganyan. May mga Pinay na mareklamo eh. Hindi ko sinasabing hindi ako mareklamo din ako, pero sa ibang bagay. Pero yung mga ganung bagay, yung pag yung asawa ko nagsasabi ng ganun, natutuwa ako. Kasi parang, natutuwa ako na parang kinikilig ako na, alam mo yun, lagi niya ako pinagbabawalan. Mga ganung bagay. Di ba nakakatuwa lang? Masyadong protective. Sabi ko sa kanya, baby, hindi na matutuloy. Sabi ko sa kanya ganun. Kasi natulog nga si Yari, kaya hindi na matutuloy. Tapos na akong maglinis sa kusina, sa toilet. And then, nagbihis na rin muna ako. Kasi baka mamaya pa magising si Yari. Anong oras na kaya? And hindi ko alam kung napakita ko na sa inyo to, pero tingnan nyo. Di ba malinis na? Kakatapos ko lang mag-edit ng video and then nagtupi na rin ako ng damit. Pero yung mga damit na nakasampay, hindi ko pa natutupi. Pero na yun siya. Tuyo na yun siya. Tutupin ko yun mamaya kasi parang pagising na rin si Yaren eh. Kain muna tayo ng ice cream. Alam niyo ba, akala ko masarap tong ice cream. Hindi pala siya masarap. But for me hindi siya masarap. Ang pinaka-the best na natikman kong ice cream is yung nagsisimula siya sa H, and then yung color blue na binili ko rin sa Lidl. I'm gonna put here kung ano yun, basta ang sarap yun. Bakit nagustuhan ko yung ice cream na yun? Kasi pag sinabing flavor niya is brownies, talagang literal na brownies yung matitikman mo. Meron talagang literal na brownies sa loob ng ice cream. Eto, lang siya, hindi siya literal na brownies. Parang mo yun, parang sobrang liit lang, gaganon lang, parang tuldok na, hindi man totaling tuldok, basta ang liit-liit niya lang. It comes with parang spoon din niya, okay, ayan. Eto, siya, pag sinabi mo siyang brownies, meron siyang brownies, pero sobrang liit. Favorite ko na color blue, parang galing pa yun sa America, made in America yata, if I'm not mistaken. Talaga siya, literal na brownies yung matitikman mo sa loob. This one is good, ha? Belgian chocolate. Masarap yung Belgian chocolate. Yung cookies and cream niya and yung brownies, hindi ko siya nagustuhan. Ito masarap. May lasa siya, ha? Masarap pala siya. Siguro depende yun sa flavor, no? Itong Belgian chocolate, okay naman pala. By the way guys, nag-edit ako ng video. Ine-edit ko kasi yung paano ba malalaman kung ang foreigner or ang Turkish ay seryoso. Kasi ang dami nagtanong dun sa Instagram. May in-explain nga siya dun na pag sinungaling daw yung lalaki is wag mo nang ituloy, parang ganon.
share ko lang sa inyo to ha. Si Gunner, hate niya talaga yung sinungaling. Ayaw na ayaw niya yan. Alam niyo ba, one time, sinabihan ko sa Yaren, parang gusto yatang pumunta ni Yaren sa balcony. Tapos sabi ko sa kanya, Yaren, don't go there, there's a ghost outside. Sabi ko sa kanya, di ba, parang most of the Filipino, well not most, but some of the Filipinos are saying that na, uy, huwag ka lumabas dyan, may multo dyan, kukunin ka, di ba, ganon. Sinabi ko yun, and then ano sabi sa akin ni Gunner, bakit ka nagsisinungaling? Bakit sinasabi mo merong multo sa labas, wala namang multo? Sabi ko, parang hindi lumabas si Yaren. Sabi niya, Hanilu, pwede mo namang sabihin na, Yaren, huwag kang lumabas ha, kasi gabi na, mahamong sa labas, ganyan. Hindi yung magsisinungaling ka na may multo sa labas, kasi wala naman talagang multo. Sabi niya, huwag kang magsisinungaling. Ipaliwanag mo ng maayos, ipaintindi mo sa kanya, i-explain mo sa kanya ng maayos kasi maiintindihan naman niya yan. Which is, totoo nga naman, di ba? Sabi ko, tama nga naman yun. Kaya since then, hindi ko na sinasabi kaya din yun. Sorry kumakain ako ng nagtasalita. Kasi si Gunner, mahilig yan, baby, tulog na tayong dalawa. Pag gusto niya, pag matulog siya, matutulog din ako. Well, ganun din ako sa kanya. Pag matutulog ako, gusto ko matutulog din siya. Sabi ko, okay, tulog na tayo. Tapos, inaantay ko lang siyang matulog. Tapos yung feeling ko natulog na siya, nag-cellphone na ako kagad. May pinapanood ko sa Korean. Tapos nagising siya, sabi niya sa akin, baby, bakit sinasabi mo na matutulog ka na tapos hindi ka pala matutulog? Nag-cellphone ka lang pa. Sabi niya, pwede mo naman sabihin sa akin, baby, hindi pa ako inaantok. Pwede manood muna ako sa Netflix. Naiintindihan ko naman yan. Huwag kang magsisinungaling. Bakit ka magsisinungaling? Ipaliwanag mo sa akin dahil maiintindihan naman kita. Ganun si Gunner, guys. Ayaw niya talagang magsisinungaling ka talaga sa kanya. Ayaw niya yan. Para sa akin yung mga ganung bagay, ang liit na bagay lang yun. Pero para sa kanya, malaking bagay na yung ganun. Yung magsisinungaling ka na matutulog ka na, tapos di ka pa pala matutulog. Ganyan, ayaw niya talaga yan. Ipaliwanag mo, i-explain mo sa kanya, kasi maiintindihan naman niya, which is, totoo naman, di ba? May mali naman talaga ako doon. Guys, pag ako nagsinungaling, anong mararamdaman mo? Magagalit naman at masasaktan ka, di ba? Ayaw niya talagang nagsisinungaling yung tao. Galit siya sa sinungaling na tao. And, pag nagsinungaling ka sa kanya, hindi na siya maniniwala sa'yo. Well, sa akin, exempted ako, kasi asawa niya ako. But, para sa ibang tao, may nakakilala na ako na kakilala niya na pinagsinungalingan siya, hindi na siya naniniwala. Parang, okay na siya, pero sasabihin niya sa akin, baby, I don't believe him. Gaganon na siya sa akin. Sabi niya, I know he's lying. Gaganon na siya sa akin. Pag may minute ako kaibigan, kailangan sabihin mo sa kanya lahat. Anong oras ka aalis? Sinong kasama mo? May kasama ba kayong lalaki? Anong oras ka uuwi? Ayun, yung apat na yan, lagi niyang tanong yan. Kailangan lagi mo yung sagot. And then, pag sinabi mong ganito, pag sinabi mong alis kami ng 1 o'clock, sinong kasama ko? Kasama ko si ganito, si ganyan, si A, si B. Anong oras kami uuwi? Uuwi kami ng, let's say, alas 4. Nalaman niyang may kasama pa kaming iba. For example, hindi natin kasi masasabi yun, di ba? Ang mga Filipina, ganyan eh. May inaaya pang iba, ganun, di ba? Pag nalaman niyang marami pala kami, I mean, may iba pa palang tao, sasabihin niya, bakit hindi mo sa akin sinabi may iba pang tao? Sabi mo sa akin kanina, 2 lang. Bakit ngayon 4 na kayo? Bakit ngayon 3 na kayo? Kaya, ang nangyayari, pag ganyan yung nangyayari, guys, for example, may minute akong Pilipina, tapos may imimit pa kaming iba na hindi ko nasabi sa kanya, mini-message ko kagad siya right away. Sabihin ko, oh baby, may imimit akong ganyan-ganyan. Pinapaliwanag ko sa kanya, kasi once na hindi mo siya sa kanya sabihin yan, iisipin niya na nagsisinungaling ka na, ganun siya. So, kailangan lahat sabihin mo sa kanya, kailangan honest ka sa kanya. Kasi sa kanya, he's very honest person. Para sa akin ayun yun, sa 3 taon namin pagsasama, talagang napansin ko sa kanya na very honest siya sa mga bagay-bagay. And kailangan, once na may sinabi ka, kailangan gawin mo siya. Kasi ganun siya. Pag may sinabi talaga siya, talagang ginagawa niya. So, gawin mo din yun. Kumbaga, tama nga naman siya yung, for example, yung sa bata, wag mong pagsisinungalingan yung bata, wag mong sasabihin na, may multo dyan, kahit walang multo. Diba, that's really right naman. And ako naman, nung mga una, akala ko okay lang yun. Pero nung sinabihan niya na ako na wag ko nang gawin yun, wag na ako magsinungaling ganyan, parang ako, okay,
Which is, natauhan ako, natama nga naman. Since then, hindi na ako nagsisinungaling sa kanya ng mga bagay-bagay. Pag sinabi ko hindi pa ako inaantok, sasabi ko sa kanya, baby, hindi pa ako inaantok, mag-cellphone muna ako. 30 minutes, eto pa, may one time pa. Sabi ko sa kanya, baby, hindi pa ako inaantok, 30 minutes. Okay? Ano lang to, mga siguro mga 2 weeks ago, 3 weeks ago. Tinignan niya pala yung oras, it was 1:30 a.m. eh. Tapos, sinabi ko na 30 minutes, so supposedly, 2 o'clock, tapos na ako kasi sabi ko nga 30 minutes, di ba? So ako, talagang cellphone lang ako ng cellphone. Nag-edit ako ng video, tapos stop na naman ako, manonood ako sa YouTube. Tapos stop na naman ako, mag-edit na naman ako ng video. And then hanggang sa naging alas 4 na, guys. Umabot na ng alas 4 ng umaga. Tapos nagising siya, umihi siya. Akala ko hindi niya napansin yung oras. So sabi niya, baby, what time is it? Sabi ko, 2 o'clock. Sabi ko sa kanyang ganun. Pero, it's already 4 o'clock na, guys, ha? Tapos sabi niya, please don't lie to me. I know what time is it. Sabi niya, I saw it in the kitchen. Sabi niya, bakit nagsisinungaling ka? Bakit sinabi mo 30 minutes lang? Anong oras na? Almost 2.5 hours ka nang nagsa-cellphone. Pero sabi mo lang 30 minutes. Bakit ganun? Bakit ka nagsisinungaling? Bakit kailangan mo bang magsinungaling? Gaganyan yan siya, guys. Ang dami na. Tapos ako, hindi na ako makakapagsalita kasi tama nga naman siya. Bakit ako nagsisinungaling? Bakit hindi ko na lang sabihin na, mga alas 4 pa ako matatapos? Bakit nagtatago ako? Parang ganun eh. So sabi ko, sorry baby. Nag-sorry na lang. Sabi ko, sorry baby, sorry. Kasi ganito, nag-edit ako ng video, nanood ako, nag-edit ako ng video, nanood ako. Ganun, pinaliwanag ko na lang sa akin. Sabi niya, wag mo nang gagawin yan, Hanilu, ah. Gagawin niya sa akin. Hindi na baby, Hanilu na. Ganun ang asawa ko, guys. Hate niya talaga yung mga sinungaling. Kaya, be honest. Be honest talaga. So, that's it. Tama na ang kadaldalan ko. Ang dami ko na namang sinasabi. Let's check Yaren. What is she doing? Hi, my baby girl. Come on. Guys, tignan niyo si Yaren, no? Walang pajama yan kanina. Ngayon, nasuot niya na yung pajama niya. Okay, you can do that. No, you don't have to cry. It's okay. You can make it. It's okay. You can make it. Very good. You have pajama. Kainin natin si Yari ng mandarin. Ang sarap ng mandarin. Ang tamis. Hindi maasim. Ay, what are you doing? Inaayos niya yung Ito si Yari baliktad. Ang daming laruan. Ang nilalaro niya is mga tissue. Ano pang nandiyan. You eat na. You don't like orange? You don't like orange? But that's your favorite. Kapag nakakain siya nito ng isang You don't want? You just try one. One only. Come on, you try one only. No daw. Yaren, look, oh. This is orange. You try. See? You like it, right? Ayaw niya, guys. Siguro busog pa to. Kasi marami itong nakain, tas kakapadede ko lang din sa kanya. Mamaya ko na lang sa kanya ipapakain yun. Kakain na siya.